Hey guys, and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Sa yun nga guys ay panibagong araw at panibagong negosyo ideas na naman ang ating ibabahagi para sa inyo. Ngayon nga guys, kakaiba nga ang aking ibabahagi dahil ang ating paboritong Milo ay ile-level up natin ang sarap. Kung ano yan, pwede natin itong ibenta ng napakamura at kikita ka talaga dito ng napakalaki. At kung ano nga yan, halika na at simulan na nga natin ang pagluluto. Tara na! At para sa ating ingredients, ito lang ang kakailangan natin. Isang piraso or isang sachet ng Milo. Pwede kayong gumamit ng Ovaltine or kahit anong chocolate flavor. And then, isang piraso din ng buong itlog. Pagkatapos ay meron din tayong 1 cup ng all-purpose flour. Pwede din kayong gumamit ng general na flour. Pwede yung class A hanggang class C na flour. And then, magdadagdag din tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch para naman mag-balance yung ating lambot at yung tigas ng ating gagawang recipe. And then pagkatapos ay meron din tayong 1/2 tablespoon ng butter or margarine. Depende sa iyo at depende sa available ng market nyo. And then meron din tayong ditong 1/2 teaspoon ng baking powder. Or pwede din kayong gumamit ng baking soda. Ayan guys, pwede din kayong magdagdag ng sugar pero para sa akin okay na tong recipe natin dahil ang Milo ay may tamis na yon. At para nga sa ating unang procedure sa isang malinis na balat na bowl, ay ilagay muna natin ang ating isang sachet ng Milo. Ayan guys, isang sachet lang ng Milo ang ating gagamitin. Pwede rin kayong gumamit ng Ovaltine or Birch Tree. Depende sa iyo kung ano ang bet mo. And then ilagay na natin ng 1 cup ng all-purpose flour, 1/2 teaspoon ng baking powder, at ang ating 1/2 tablespoon ng margarine or butter. Pwede din yung i-melt yung butter nyo, pero para sa akin matutunaw naman yan mamaya. And then i-crack na natin ang ating 1 whole egg. Yan guys, isang buong itlog lang ang ating gagamitin. Dahil nga kanina inunti lang natin yung baking powder dahil nga ang itlog ay pampaalsa na yon. Pagkatapos yan, i-mix lang natin hanggang mag-combine na nga lahat ng ating mga ingredients. At ayan guys, nakalimutan kong ilagay ang ating 1 tablespoon ng cornstarch. Ayan guys, fun fact lang, bakit nga ba tayo naglalagay ng cornstarch? Alam niyo naman ang cornstarch ay pag binake at prinito ay matigas yon. Hindi tulad ng all-purpose flour, cake flour at yung class A hanggang class C na flour ay pag binake natin yon at pag prinito ay medyo fluffy yon. Bakit nga tayo naglagay ng cornstarch? Para mabalance yung fluffiness at yung matigas na part para medyo maging okay na yung maging stable lang yung ating recipe. Hindi matigas at hindi rin malambot. Ayan guys, sa punong ito ay maglalagay ulit tayo ng another 1 tablespoon. Tansyahin nyo lang ng all-purpose flour dahil nga ang ating butter, ang ating dough ay hindi pa siya okay. Sticky pa siya. And then masahin lang natin yan hanggang nga makakuha tayo ng consistency na parang dough. So masahin lang natin ito. Hindi natin kailangan tagalan yung pagmamasa. Ika nga, sabi ko sa ibang video, hindi naman tayo gagawa ng pizza. So masahin lang natin hanggang mag-combine na nga lahat ng ating mga ingredients at pag matunaw na nga yung ating margarine kanina. So yan, set aside lang natin, let it rest for 5 minutes and then pwede na tayong gumawa mamaya ng ating cookies. At para naman sa ating next procedure ay pa-flatten na natin ang ating dough gamit ang ating rolling pin. Pero siguraduhin mo lang malinis na yung kamay dahil baka mabash na naman tayo. Ayan guys, i-cut lang natin into 2 part ang ating dough and then pagkatapos ay i-roll na natin gamit ang ating rolling pin. Kung wala naman kayong rolling pin, pwede kayong gumamit ng kahit anong flat na bagay tulad ng baso. Siguraduhin nyo lang nalagyan nyo ng flour or yung oil yung rolling pin nyo para hindi dumikit yung ating dough. So, i-flatten lang natin ng napakanipis para pantay-pantay yung ating mga sizes.
pag kinat na natin yan mamaya. So yan guys, gagamit tayo ng gunting para naman madali ang ating paggawa. So yan guys, sundin nyo lang kung anong nakikita nyo dahil hindi ko ma-explain. Ayan guys, ganyan ang ginawa ko. Ikaw na bahala kung anong design ang gugustuhin mo. Pwede kayong gumamit ng circle. Para sa akin, okay na yan, parang stick na yan. So, repeat the process lang hanggang maubos na nga ang ating dough. At ayan, pagkatapos nga, ay ilagay na natin sa ating pan. Bago mo yan guys, ay maglagay muna tayo ng oil sa ating pan. And then ilagay na nga natin lahat ng ating ginawang kaninang sticks. Sticks bang tawag dyan? So yan guys, i-bake lang natin yan ng 3 to 5 minutes lang. Yes guys, napakabilis lang dahil nga manipis lang ang ating ginagawa. Dahil pag lumampas tayo ng 5 minutes, tsak sunog ang ginagawa natin. At hindi natin yan makakain. So yan guys, kailangan natin every 1 minute, i-check lang natin sa ating oven kung luto na nga dahil nga mabilis lang itong maluto at napakanipis lang. Pagkatapos yan, let it cool, set aside, and then magkukuha na tayo ng ating plating. Tara na! At dito na nga guys, diba't napakadaling gawin lang guys. So yan guys, ilagay ko to sa plastic bag at pwede mo itong ibenta ng 5 to 7 pesos bawat plastic bag. Depende na lang sa dami ng ginagay mo at depende na lang sa marketing mo. Ayan guys, pwede rin kayong gumamit ng kahit anong shapes. Pwede kayong gumamit ng circles, pero parang mas mabenta kung ginawa itong sticks tulad yan. Ayan guys, sabi ko nga kanina, pwede yung tansyahin yung tamis nito. Dahil sa ito nga yung ginawa ko ay hindi siya matamis at hindi rin siya mataba. Ayan guys, para sa ating full ingredients at recipe ay nandun sa description box below. Yan nga guys, maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit that notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. At kung hanap mo mga kaibang negosyo ideas, ay nandito ka na sa ating channel at mag-subscribe ka na. Maraming salamat and happy 17,000 subscribers. See you again in my next video. Bye-bye!